Peak week tayo ngayon. 6 days out. Last vlog natin nung last time is 30 days. 30 days out. Ang haba ng nakalipas na bigla. Mga nasa 24 days. So correct me if I'm wrong kasi medyo lutang na ako. So ngayon 6 days out kami. Water loading. Pero low carbs pa rin ako. Bukas ako magka-carb up. So, papakita ko kayo ng back workout ko and paano ako mag-deplete ng glycogen through this final week and final stretch of prep. And kikwentuhan ko din kayo ng mga onting challenges ko, mga pinagdaanan ko nung prep nung last 30 days na sinabi ko. Madami nangyari actually and so far di naman ako nagkamali sa protocol namin and wala naman error sa prep namin ni Master, pero wala lang, yung journey ko lang ba, ikikwento ko sa inyo. So yun guys, back workout tayo. Papakita ko sa inyo like kung paano ako mag-execute ng workout during this kinds of prep na sobrang baba na nung... Actually, ito yung pinaka-flat na condition ko sa... Ito yung pinaka-flat kong condition na na-reach sa bodybuilding career ko. Kaya so, ito yung sobrang nangihina ako. Dahil like comparing from last year tsaka yung mga first bodybuilding prep ko, sobrang So ito yung sobrang diniin ko talaga. Tsaka may gusto din kasi akong like ipahiwatig na message sa mga tao na kahit busy sa college, graduating, pero mahal mo yung ginagawa mo. Talagang kaya mo mag-prep ng hindi lang prep pang champion. Kaya kahit warm-up, parang feeling ko nag-workout ako. Warm-up pa lang napapagod na ako. So hindi na ako masyado mag-heavy sets. Nakikita nyo naman, medyo tuyo na tayo. So meaning nun yung tendons natin tuyo na din and yung bones natin. Hindi na siya like nasa pinaka-healthy state ng katawan natin ngayon. So para to prevent lang injuries at saka to prevent lang yung mga complications sa joints, iwasan ko na din muna mag-heavy sets. Kaya lalo na wala akong glycogen ngayon, depleted ako sa glycogen. Mix tayo ngayon kasi pag nagtitrain ako, tatlong pull down, which is yung lats, upper lats, tapos isang row. Tapos alternate ako ng row. Tatlong row, yung sa next ko naman, tatlong row, isang pull down. So ngayon, gagawin natin isang lower back, dalawang row, dalawang pull down. So unahin ko muna yung upper lats muna. Pansin ko pala, pareho yung suot ko ngayon sa last vlog natin. Yung puting sando tapos orange, di ba yung suot natin? Yun ata yun. Okay lang yun. Maulan eh. Wala akong sando. So laundry ang tagal. So, pero ito, suot natin kila Kuya Ming tsaka Ate Lori. Shout out. Beast Apparel ko. Ka-release lang nila nito. So madami pang available na colorway and stocks and sizes. So, PM nyo lang ang Beast Apparel ko kung gusto nyo mag-avail ng shirt. Solid, ganda. Dalawang set ng warm-up, tapos proceed na tayo sa first workout. Ngayon guys, meron kaming specific training protocol ni Master. So, one warm-up set, and then 3 working sets. Tapos sa last working set, back offset kami. Meron kaming back offset, so yun. And then yung eccentric motion, 3 seconds siya. So makikita nyo dito,
na mabagal yung pag-angat ko. Tsaka pinu-fully stretch ko talaga yung muscle. Para, at most, kahit walang glycogen, kahit walang pump, na-intensify pa din yung muscle. I mean, nabibigyan pa rin ng intensity yung workout training, tsaka na-increase pa rin yung pag-modify sa muscle-mind connection. Ayan. So, tignan niyo itong workout. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Tapos na tayo first workout, then proceed na tayo second workout, which is single arm pull down. So tinuro sa amin to ni Kuya Ben, and after namin nakakuha yung knowledge, hindi na namin siya tinanggal sa workout namin. Sobrang effective siya sa lats, so try nyo siya. Of course, proper execution. Mapapanood nyo naman yun sa vlog ni Kuya Ben, kaya Joben sa Gabain, or kaya Ken Hanoka. Naka-post naman yung vlog na yun, so nandun yung explanation ng workout na to. Kasi baka pag ako nag-explain, baka malito kayo. Di ba? So, ayun. Try nyo itong workout na to, and kung gusto nyo matutunan, lalo pa mas matutunan, panoorin nyo yung vlog nila. Proceed tayo second workout. Meron pa akong dalawang quiz bukas. So Sunday ngayon, 6 days out. And then may dalawa akong quiz bukas. Dalawang major subject. So kahit mababa yung carbs ko mamaya, mag-aaral pa rin ako. Nakita niyo like yung ewan ko ganun lang yung message na gusto ko ipahiwatig sa mga hindi sa mga fitness, hindi sa fitness industry, but sa mga mga students na mga nagsasabi na kunyari wala daw silang time para i-prioritize yung health nila, wala daw silang money para mag-invest sa health nila. Pero kung titignan niyo guys, kung gugustuhin niyo talaga, magkakaroon kayo ng way at way. Kasi aminin man natin sa hindi, meron tayong mga spare money dyan.
meron tayong baon, kaya natin mag-ipon at some point. Kasi ako, nagsimula din lang naman ako sa isang bakal gym somewhere sa San Jose del Monte. Talagang yung 50 pesos na yun na pinagbibuhatan ko, sabi ko sa sarili ko, kaya dati kasi nung high school, 200 pesos a day ako, so 1,000 per day, per month, per week. Pero 200 separate binibigay sa akin. So, sa 200 na yun, nagtatabi ako ng 65 pesos. Siyempre, may yung pamasahe ko sa jeep pa uwi. Tapos yung 50 pesos sa bakal gym. So, ayun, kahit wala akong supplements nun, kahit wala akong coach or proper program, talagang pinag-ipunan ko and nag-invest din ako sa fitness talaga through money. Speaking of time naman, actually madami na akong na-influence dito sa KSYN Fitness Gym na magpa-member. So shoutout sa KSYN Fitness Gym, visit kayo dito. So yun, anyways, madami akong na-influence na dito na taga-college ko kasi syempre kabilang kanto lang yung school namin. So, kapag ganyan, may papakita on transformation sa kanila or sakaling mga coach ko na nagta-transformation, nahihikayat sila na magtanong sa akin na, Stan, kailan saan ka nag-gym, ganyan, magkano doon, magkano coaching mo, ganyan. So, nakakatuwa lang at some point. Pero, ayun guys, going back to the investment of time, talagang pagugustuhin mo talaga kahit gaano ka busy college, kahit gaano ka busy sa kung ano mang hobbies na ginagawa mo or work na ginagawa mo, talagang magagawan mo ng paraan. So, ayun lang yung gusto ko ipahiwatig sa prep ko na to. Like, isa sa mga naging malakas na motivation na kinapitan ko talaga is kapag mahal mo talaga yung isang bagay, talagang hindi ka mapapagod talaga. Kaya mo gumising ng maaga. Kasi, sabi nga ni Kuya Mado, walang pakialam yung disiplina. So kapag nagain mo yung disiplina, walang pakialam yun sa nararamdaman mo. Kahit gaano ka pagod, kahit gaano ka drain sa isang araw, walang pakialam yun sa nararamdaman mo. Gagawin mo yung kailangan mo gawin sa isang araw dahil may disiplina ka. Ayun. So, going 6 days, nag-prep ako 306 days. Kasi nag-post ako ng day 1, naalala ko yung tinik-check ko sa archive ko sa IG. Day 1 prep. Tapos October ata yun. So ngayon August na. Kinompute ko 306 days ako nag-prep. So dun sa 306 days na yun, wala akong kinain. Ay, wala akong kinain na kundi diet. Talagang nag-strict ako kasi syempre kailangan ko i-beat yung package ko last year. Ayun. So, ayun. Wala lang. Masaya ako dahil sa ilalabas namin na package. So far going well and sana dun sa remaining 6 days maging smooth pa yung process. Although never naging smooth ang prep, pero kahit papano, we control what we control na lang. Ayun. So last set ako sa lats and then proceed tayo sa row. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Y'all take this shit too personally, everybody got a different. Pero guys, don't get me wrong kasi may mga nagko-comment sa mga YouTube uploads ko na sinasabi nila mag-aral muna, like graduate muna, ganito ganyan bago gawin yung mga ambition sa buhay or pagpatuloy yung mga hobby sa buhay. Bilib ako sa mga nursing students or sa mga nagka-college. Pareho lang siya ng bodybuilding. Pareho sila mahirap na field. Pero at the same time, hindi mo sila pwede pagkumparahin sa isa't isa. Kasi pareho, may similarity sila. Siyempre kailangan din ng discipline, motivation, lahat, all and that. Pero kasi siyempre magkakaiba yung execution niya. So ito more on physical, ang college more on mental, ganyan. So pero pareho kayo mag-i-improve sa dalawang ano na 'yon, sa dalawang field na 'yon.
So, never natin ibebelittle ang isang sport or i-compare siya sa pagiging college, kung estudyante man o hindi, kung graduate man o hindi. So, sa mga comment dyan na may mas mapapatunayan ka sa college or vice versa, mas may mapapatunayan ka sa bodybuilding, pareho akong may mapapatunayan sa kanila. Kasi pareho silang mahirap na field and pareho ako nabibilib sa mga tao na nagka-college or nagba-bodybuilding or nagsa-sports. Hindi ko alam kung tama yun, like yung paghiwatig ko ng message na yun, pero at the same time, hindi ko alam guys, medyo lutang na ako peak week. Pero ayun, sana gets nyo yung like yung ilaalo ko, yung pinupunto kong message. Control now, take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. And honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe and find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous, cause I will not quit. Last pull, low row, tapos proceed tayo sa lower back. So, pansin nyo lagi ako gumagamit nito sa cardio tsaka sa workout para natatrack ko yung heart rate ko, tapos yung calories ko na nababurn. Pero syempre, ano pa din siya, like baseline data mo pa rin. Pero at least, kahit papano, on track tayo sa lahat ng bagay. Na meron tayong data sa lahat ng ginagawa natin, sa heart rate natin. Hindi siya masyado mabilis, hindi siya masyado mabagal. So, namomodify natin yung intensity and na-maintain natin yung consistency nung gusto natin ma-achieve na heart rate or yung calories or yung time. Ayun, isa din yun na monitor ko yung time ko, lalo na as a busy person, na monitor ko yung time ko, and mas nagiging strict ako sa time ko kapag kuyari strictly 1.5 hour dapat sa gym ako kasama na cardio, abs din lahat. Tapos dapat tapos na ako 1.5 hour. Ayun lang guys, share ko lang naman yun. So proceed na tayo low row. So last pulling movement natin, and then proceed na tayo sa low row. Stop me, failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous, cause I will not quit, cause I want this. Don't try to stop me. Woo! Bigat. Bigat na siya sa akin actually. Pero kapag bulking ako, kaya ko siguro mag 3 plates, pero wag muna ngayon. Sobrang baba na yun. Tangin na. 6 days. 6 days out. 6 fucking days out ka lang. So showcase natin lahat ng hard work. Konting tiis na lang. Tapos kainan tayo. Joke lang. Ayusin ko lang ang season ko syempre. Mga ko yung kay Master. Ayusin ako season natin. Para hindi na tayo now off talaga. So, game. 6 days out, last set, tapos posing tayo. Back off. Let's go. Best lesson I learned is to keep on searching, find your true passion and get to work, and better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better raise up a sack and tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags, you take a drink and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up, it's time to break up with the life you made up. It's time to trade up, live
the life you want now, a life you don't doubt. I could give a fuck how, just figure it out. Wake up, man. Ito tayo. Pump ako chest, shoulder, posing sa baba. Siguro pump din ako abs. Para ano, para yung feeling, ewan ko sabi nila wag daw mag-pump ng abs pag nila. Pero kasi, pag pump yung abs ko, siratos ko talaga, manat na manat. Ito yung pinakababa akong body fat siguro. Pero, so far, mas maliit mukha natin ngayon, no? Mas maliit, kaysa yung vlog natin sa fitness brigade. Gato din suot ko na, liputang yun. Diba? Ayun o. Wala kasi favorite sando ko to, favorite sando ko talaga. Kaya kay SYNT. Shoutout Master Ken. Alam mo na. Ginawa ko best ko. Showcase na lang natin. Hindi ko muna papakita yung, paano ba yun? Yung routine ko. Pero, ayun, kung gusto yung makita, siguro naman may mag-video naman dun sa KG Classic. Shoutout din pala kila Richmond, Warren. Kayo mag-ano doon. Sa mga contestants dyan, PM nyo lang sila. Alam ko naglabas na sila ng rates na sa 3,000 ata yun, or tas tsaka 5,000. Meron na ng free videos doon. So, ayun, nakita nyo naman yung gawa nila last year. Ang gaganda. Mukhang, like, sobrang quality talaga. So, worth it yung ibabayad yung pera doon. Anyways, yun lang yung workout ko. And then, cardio. Actually, dalawa yung cardio session ko. Pero bukas magbabawas na kami ng cardio session. Dalawa yung cardio session ko ngayon, 30 minutes. Tapos, bukas, bawas na kami, 20 minutes na lang. So, depende ba, gawin kong 40 minutes na lang isang pasada. Kasi may pasok ako bukas. Pero yun, exciting. Carb up na ako bukas. So, may kita ako na yung kung paano pumalo yung carbs. Hindi na ako magmumukhang payat as kahit papano. Pero syempre, dun pa rin namin ipipick yung pag-fill up namin ng glycogen sa show day. So, para makaiwas din kami spill, di kami maghabol, and whatsoever. Ayun guys, so most likely masaya ako sa condition ko, masaya ako sa kalabasan namin, and malakita nyo naman nagbago ako ng mga front pose, ng mga yung mga kinorek namin from last year. Madami akong binago from front pose, sa back, sa lahat. Sa mga transition, inuntian ko na lang. Pero wala, ganun kasi kailangan. Sa men's physique kasi ang standard doon is front and back lang talaga ma-showcase mo. So the more na magpakita ka ng mga moves na hindi naman like appropriate for your own structure and physique, mas talo lang may expose yung mga weaknesses nyo. So sa sobrang like exaggeration ng mga movements sa physique ay sa posing, mas nakita nyo yung mga weaknesses ng katawan nyo. So, hanapin nyo, ang tip ko dyan, so ako, third bodybuilding season ko na, ang dami ko ng trial and error na napagdaanan kahit papano. So, ang pinaka-tip ko dyan sa mga novice is, hanapin nyo yung pose na talagang mas-showcase nyo yung strength nyo. And yung mapapakita nyo yung V-taper, yung shoulder to waist ratio, tsaka yung kung gaano kanipis yung bewang nyo. Pansin nyo yung posing ko kanina, medyo sobrang gilid siya, pero kasi doon ko napapakita yung taper nung leg, nung
abdominals ko from shoulder to waist. Ayun lang naman. So, gaya lang kasimple workout. Ano tayo ngayon? 5 days out na lang kasi tapos ko na yung workout ngayon. Then matutulog na lang ako. Chicken, last meal. Tapos salmon, last meal. And then tulog na. Ay, aral pa pala ako. Tapos matutulog na ako. Ayun. So, magbablog din kami ni Richmond sa show day. Tanning tsaka yung carb load namin. Sa amin siya matutulog. So, may papakita ako kung yung process ng talaga ng buong prep ko as I promised. Hindi na to puro ebas na kagaya dati. Ayun lang. So guys, 5 days out. Peak week tayo ngayon. Kita-kits sa KG Classic. And like I always say sa mga atleta, good luck sa inyo lahat. Sa mga co-athletes ko, makakalaban ko, or sa mga hindi ko man makakalaban, good luck sa atin lahat. Lagi lang mag-focus sa sarili. Kasi guys, lagi ko ito sinasabi, the more na mag-focus kayo sa ibang tao, hindi nyo ma-maximize yung potential nyo. Kasi doon kayo naka-visualize doon sa isang certain person or certain athlete na naghihinder sa potential mo as a person or athlete. Ayun, good luck sa lahat. I hope best wishes and good health, of course. Kasi alam naman natin yung bodybuilding, hindi siya healthy sport. So, ang wish ko lang is walang atleta na may mangyaring masama due to health conditions, and maging smooth yung prep natin lahat dito sa last 5 days ng grind na to. So maraming salamat sa sumubaybay dito sa prep series ko. And meron pa tayong last final vlog bago natin i-end tong prep series. And bago tayo mag-off season. And shoutout din kay Master Ken Hanoka sa prep coach ko. Of course, siya yung nag-guide sa akin all throughout from last year hanggang ngayon, hanggang off-season. Siya yung nag-build ng character ko, yung mindset ko, and yung perspective ko sa buhay. So malaking factor si Master Ken sa career ko. And of course, hindi ko din mararating tong point ng kung nasaan ako ngayon, yung nag-online coaching, knowledge sa fitness, and paano mag-handle ng certain situations. Hindi ako mag-guide ng maayos kung hindi dahil sa kanya. And of course din sa KSYN Fitness Gym, mga sumusuporta sa akin, maraming salamat. And sa Big Waves, Beast Apparel, kila Kuya Ming, Ate Lori, and sa girlfriend ko, kay Naomi, kay Mami, tsaka sa kapatid ko. And ayun, kay Kuya Mado, of course. Sabi ko naman last vlog din. Maraming salamat sa inyo lahat. And tuloy-tuloy lang natin tong grind na to. Best wishes. Hindi ako nag-aim ng placing, kahit anong placing ngayon. Pero basta alam ko natalo ko yung dati ko. You versus you guys. Peace.